Bago matulog si Mika, abala siya sa pag-scroll sa cellphone. Bigla siyang nakatanggap ng friend request mula sa isang account na walang profile picture at ang pangalan ay siya. Napakunot siya at hindi pinansin. Pero maya-maya, nag-vibrate ulit ang phone niya, may mensahe, "Bakit hindi mo ako in-accept?" Nagulat siya. Paano siya may message kung hindi niya in-accept, in-ignore niya ulit? Pero sunod-sunod ang notification, chat, tawag, at kahit sa ibang app may pumapasok. Pagtingin niya sa selfie camera ng phone, may refleksyon ng isang taong nakatayo sa likod niya, nilingon niya ang kwarto. Wala namang tao, napakapit siya sa cellphone nang biglang lumabas ang huling message, "Huwag ka nang lilingon. Nasa tabi mo na ako." Pagkatapos ng nakakatakot na mensahe, hindi makatulog si Mika. Pinilit niyang i-off ang cellphone pero kahit naka-shutdown, bigla pa rin itong nagbukas mag-isa. Pagtingin niya, may mga bagong screenshot na lumitaw sa gallery niya. Ang laman, litrato niya habang natutulog kagabi, litrato niya habang naliligo, at huli, litrato niya nakuha ngayon, hawak ang cellphone at gulat ang mukha. Paano? Nanginginig niyang bulong. Wala naman siyang kasama sa bahay. Agad niyang tinawagan ang best friend niyang si Rhea. "Bes, may kakaiba. May naghahack yata ng phone ko. May mga picture ako dito na hindi ko naman kinuha." "Ha? Imposible yan. Screenshot lang siguro yan," sagot ni Rhea, pero nang ipadala ni Mika ang mga litrato. Natigilan si Rhea. "Bes, teka. Bakit sa bawat picture may nakikita akong anino sa likod mo? Yung itsura parang nakatayo lang sa likod ng ulo mo." Muntik mabitawan ni Mika ang phone. Dali-dali siyang nagbukas ng camera app at tumingin sa selfie mode. Wala naman siyang nakikita. Pero nang silipin niya ang mga screenshot na bagong save ulit sa gallery, kitang-kita na may maitim na kamay na nakaakbay na pala sa kanya, nag-crash ang phone at biglang nag-restart. Pagbukas ulit, nag-pop up ang chat mula sa account na siya, "Hindi mo ako matatakasan. Lagi kitang kasama. Screenshot ko lahat ng galaw mo." Naramdaman ni Mika ang malamig na hininga sa mismong tenga niya. Halos mabitawan ni Mika ang cellphone nang maramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang tenga. Mabilis niyang isinara ang lahat ng ilaw sa kwarto at nagtago sa ilalim ng kumot. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahawakan ang cellphone, pero bigla itong nag-ring, nakarehistro sa screen, siya, incoming call. Hindi. Impossible. Bulong niya. Hindi niya alam kung sasagutin ba o hindi. Nang pinindot niya ang decline, biglang nag-ring ulit. At ulit. Hanggang sa kusa na itong nasagot. "Mika." Boses ng isang lalaking paos, mahina ngunit ramdam ang lagkit ng hininga sa bawat salita. "Nakikita kita. Huwag ka nang magtago." Napasigaw si Mika at agad pinatay ang cellphone, sabay hagis sa gilid ng kama. Ngunit kahit naka-off, muling umilaw ang screen. May bagong notification, dahan-dahan niyang kinuha ang phone at sinilip ang gallery. Ang huling larawan ay kuha mula sa taas ng kanyang kama. Nasa ilalim siya ng kumot pero sa litrato, kitang-kita na may maitim na anino na nakaupo mismo sa ibabaw ng kanyang katawan. Sabay kumalabog ang pinto ng kanyang kwarto, parang may gustong pumasok mula sa labas. Unti-unting bumukas ito kahit wala namang humawak sa seradura, at mula sa dilim may boses na bumulong, "Hindi ka nag-isa, Mika. Screenshot ko lahat." Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mika. Walang tao, pero ramdam niya ang bigat ng presensya. Nagtakip siya ng unan sa mukha, pilit itinatago ang sigaw. Ngunit kahit nakapikit, naririnig niya ang sunod-sunod na click ng kamera, parang may kinukuhanan ng litrato sa mismong tabi niya. Kinuha niya ulit ang cellphone. Pagbukas niya ng gallery, dose-dose ng bagong litrato ang nakasave.
Lahat iyon ay close-up ng kanyang mukha habang natatakot, habang nakapikit, habang humihingal. Tumawag ulit siya kay Rhea. "Bes, tulungan mo ako, please." "Hindi ko na kaya," pero ibang boses ang sumagot. Malalim, paos, at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. "Rhea na rin ang isusunod ko." Biglang nag-freeze ang phone at lumabas ang front camera. Nakita ni Mika ang sarili niya sa screen, pero may nakatayo sa likod niya. Isang anino, mahaba ang buhok, at maputlang kamay na dahan-dahang nakalapat sa balikat niya. Nag-ring ang doorbell. Sunod-sunod, parang may nagmamadali. Lumakas ang loob ni Mika at sinilip sa bintana si Rhea. Humahangos, umiiyak, kumakatok. "Mika, buksan mo. Huwag mong hayaan na makapasok siya." Dali-daling tumakbo si Mika palabas ng kwarto at binuksan ang pinto. Ngunit sa halip na si Rhea ang bumungad, cellphone niya lang ang nakita sa sahig, patuloy na nagva-vibrate. May bagong chat notification mula sa account na siya. "Nandito na ako sa loob." Mabilis na napaatras si Mika nang makita ang mensahe, "Nandito na ako sa loob." Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang cellphone. Sa sahig, patuloy na nag-vibrate ang device, tila may sariling buhay. Biglang nag-off ang lahat ng ilaw sa bahay. Tanging screen ng cellphone ang nagbibigay ng liwanag, at doon lumitaw ang sunod-sunod na larawan, hindi na screenshot, kundi live photos. Nakikita niya ang sariling likod, unti-unting nilalapitan ng isang maitim na anino. "Bes?" Mahinang boses ni Rhea ang narinig niya mula sa labas ng bahay. Ngunit bago siya makalapit sa pinto, may nag-pop up na bagong video sa phone niya. Play agad ito ng mag-isa. Sa video, kitang-kita si Rhea sa labas. Kumakatok. Hanggang sa isang maitim na kamay ang biglang humilarito papalayo sa dilim. Ang sigaw ni Rhea ay umalingaw hanggang sa mawala. Tumulo ang luha ni Mika. "Tama na. Ano ba ang gusto mo sa akin?" Sigaw niya, sumagot ang phone gamit ang synthesized voice. Simple lang. "Hindi ka na magiging mag-isa. Lahat ng galaw mo, akin na." Biglang bumukas ang camera api. Sa screen, kitang-kita ni Mika ang sarili niyang mukha, pero hindi siya mag-isa. Nakahawak na ang dalawang maitim na kamay sa kanyang pisngi. Unti-unti siyang hinila papasok mismo sa screen, hanggang sa mawala siya sa harap ng cellphone. Tumigil ang device sa pag-vibrate. Nag-blackout ang display at ilang segundo ang lumipas. Bumukas ulit, may bagong folder sa gallery. Ang pangalan, Mika. Laman, isang litrato niya, nakangiti pero walang mga mata. At mula noon, kumalat ang kwento. Sinumang makaka-receive ng mysterious notification mula sa account na siya. Susunod na madadagdag sa gallery.